Umalinggaw ang kampana ng San Pedro sa buong Roma. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Tumigil ang mga mananampalatayang nakapila sa harap ng basilika. Ang mga gwardiya sa Swiss uniform, nakatayo sa harap ng mga arko, ay nagpalitan ng tingin. Ang mga kamera ng media, nakatutok mula sa lahat ng anggulo, ay agad na naglapat ng lente sa iisang direksyon. Sa kalangitan ng hapon, umaangat ang puting usok mula sa chimenya ng Sistine Chapel. Habemus Papam! May papa na tayo, sigaw ng isang babae sa likod ko, tinatapik ang braso ng kanyang asawa. Isang lalaki ang lumuhod sa mismong gitna ng plaza, humahagulhol. Ang ilan ay nag-iyakan. Ang iba, tahimik lang na tumingala, parang umaasang matatanaw nila ang Espiritu Santo sa ulap. Ako si Tengler, Guardia Suizo, at sa araw na ito, ako'y magiging saksi sa pinakatahimik ngunit pinakamakabuluhang bahagi ng eleksyon ng Santo Papa, ang kanyang unang sandali bilang tao, hindi bilang simbolo. Sa loob ng Vatican, habang ang mundo'y nagbubuni, may isa pang mundo na hindi maririnig ng kamera, hindi mararamdaman ng sinuman kundi yaong naroroon. Sa isang makipot na pasilyo na nilalakaran ng ilang tao lamang sa kasaysayan, huminto ang isang lalaki. Nakasuot siya ng sotana ng isang kardinal, pula, may mga guhit ng puti, at bahagyang lukot mula sa mahabang araw sa conclave. Tahimik siyang huminga ng malalim, parang nilalasahan ang bigat ng katahimikan. Siya ang Cardinal Prevost. Sa mga susunod na minuto, siya na si Papa Len na si. Handa na po ang lahat sa sala, mahinahong sinabi ni Monsignor Guido Marini, ang maestro de ceremonias, habang inaayos ang maliit na gintong krus sa kanyang dibdib. Tumango lamang si Prevost. Ako, nakatayo sa gilid ng pinto, ay bahagyang yumuko bilang pagbati. Sa totoo lang, hindi yon inaasahan. Hindi lahat ng nahahalal na papa ay napapansin ang presensya ng mga gwardiya. Pero si Prevost, o kung dapat ko na ba siyang tawaging Len na si, ay tumigil at tumingin sa akin. Salamat sa iyong presensya, bulong niya. Isang tahimik na sandali ang bumalot sa amin. Hindi niya kailangang magsalita. Ngunit sa boses niyang iyon, may bigat, hindi ng pagmamando, kundi ng pagkilala. Mararamdaman mong siya'y tao pa rin. Hindi pa siya ganap na naibangon sa simbolismo ng kanyang bagong titulo. Ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag ngunit hindi malamig. Isang halo ng pagod, pagkabighani, at hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa kanyang mukha. May ilang minuto pa tayo, sabi ni Monsignor Marini, tiningnan ang relo. Kung nais niyong magdasal. Hindi. Gusto kong marinig ang aking mga yapak habang papasok, sagot ni Prevost, may tinig ng isang taong sanay sa katahimikan. Tahimik kaming naglakad sa pasilyo. Bawat hakbang niya'y parang bumababa sa mga siglo ng kasaysayan. Sa bawat metro, nararamdaman ko ang bigat na dahan-dahang dumadapo sa kanyang balikat, hindi mula sa kasuotan, kundi mula sa inaasahan ng mundo sa kanya. Nakarating kami sa pintuan ng tinatawag na Sala de las Lágrimas, ang silid ng mga luha. Bago tayo pumasok, bulong niya, tumingin kay Marini at pagkatapos sa akin, pakiramdam ko'y iniwan ko na ang sarili kong pangalan sa loob ng Sistine Chapel. Kung ano man ang mangyari rito, hindi na ako ang dating ako. Hindi kami sumagot. Hindi na kailangan. May tanong ako, dagdag niya, tumitig sa akin. Ilang papa na ang nakita mong pumasok dito? Nag-isip ako. 3, kagalang-galang. At isang hindi nakalabas. Tumango siya. At ano ang naaalala mo sa kanila? Ang katahimikan, kagalang-galang. Laging mas mabigat kaysa sa ginto. Ngumiti si Prevost. Magandang sagot. Halika, tingnan natin kung mababago ko ang musika ng katahimikan. At sa isang iglap, binuksan ni Marini ang pinto. Tumambad sa amin ang silid na tila hindi ginagalaw ng oras, pula ang mga dingding, makapal ang hangin, at sa gitna, isang perchero ng 3 bati ng puti ang naghihintay, kasama ang isang pares ng sapatos na pula at isang pares na itim, maingat na nakahanay sa gilid. Tumigil si Prevost sa bungad. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-angat ng kanyang balikat, malalim ang kanyang paghinga, parang papasok sa isang altar ng sariling kaluluwa. Bumuntong hininga siya at bumulong, hindi sa amin kundi sa kawalan. Diyos ko, tulungan mo akong maging simbolo ng hindi ko kayang akuin ng mag-isa. Pumasok siya. Tahimik. Mabigat. Isinara ni Marini ang pinto. Ako'y naiwan sa loob kasama niya. Aking tungkulin, maging tagapagtanod, tagapagtala, at saksi ng katahimikan na ito. Ang sandali tumigil.
Ang mundo sa labas ay naghihintay ng Papa. Kami nakaharap sa isang lalaki na papalapit sa kanyang sariling pagkabuo. Ang silid ay tila isang lihim na kabanata sa loob ng Vatican, isang pahinang hindi binabasa sa publiko, kundi niluluhuran sa katahimikan. Pumasok si Cardinal Prevost sa loob, na para bang hindi pa ganap na sinusuot ang bagong katauhan bilang papalen na si. Tumigil siya sa gitna ng silid at tumingin sa paligid, para bang sinusukat ang bawat pulgada ng espasyo, hindi sa laki, kundi sa bigat ng kasaysayang nakalapat sa bawat detalye. Ang mga dingding ay balot ng damaskong pulang tela, makapal, may bordang halos hindi makita ngunit naroon, lumalaban sa liwanag. Para itong dugo ng mga panalangin na iniyakan sa loob ng mga siglo. Sa gitna ng isang pader, nakasabit ang isang lumang krusipisyo, ang mata ni Kristo ay tila nakamasid sa bawat paghinga sa silid. Tahimik si Prevost. Tumigil siya sa gitna, hindi makagalaw. Parang ang mismong hangin ay humihiling ng paggalang. Lumapit si Monsignor Guido Marini, dahan-dahan, at ibinaba ang kanyang tinig. Kung kailangan niyo ng ilang minuto, itinaas lamang ni Prevost ang kamay, isang tahimik na hudyat. Hindi pa oras para sa mga damit. Hindi pa oras para sa seremonya. Tumalikod si Marini at lumayo, nanatili sa gilid ng silid. Ako, si Tengler, nanatiling nakapwesto sa tabi ng pinto, parang haliging walang pangalan. Ngunit ramdam ko, sa bawat sandali, na ako'y sadyang isinama sa tagpong ito, hindi upang tumingin, kundi upang makiramdam. At doon ko siya nakita, ang kanyang mga balikat, dahan-dahang gumalaw, parang tinatamaan ng alon ng damdamin. Hindi ito ang balikat ng isang pinuno. Hindi ito ang postura ng isang papa sa entablado. Ito ang balikat ng isang taong binabayo ng kabuuan ng pananagutan. Isang kaluluwang lumuluhod sa loob kahit nakatayo pa. Napansin ko ang una niyang luha. Dahan-dahang dumaloy, parang ayaw magpakita, pero hindi na niya mapigil. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, saka bumulong. Panginoon, bakit ako? Walang drama. Walang kahilingan. Tanging tanong, hubad, totoo, mabigat. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siyang muli, halos hindi marinig. Hindi ako karapat-dapat pero siguro ay walang sinuman ang tunay na karapat-dapat. Lumuhod siya sa harap ng maliit na altar sa tabi ng dingding, hindi opisyal na bahagi ng seremonya, ngunit naroon para sa sandaling ito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Parang medalya. Isang imahe ni Maria, hawak ng kanyang mga daliri na may bahagyang panginginig. Santa Mara. Ina ng simbahan, bulong niya. Gabayan mo ako. Sa katahimikan na ito, turuan mo akong maging kasangkapan ng iyong anak. Ako'y mahina. Pero alam kong ang awa ay hindi nagmumula sa lakas, kundi sa katapatan. Tumayo si Marini, tila atras, ngunit huminto. Naramdaman niyang hindi pa dapat gambalain ang sandaling iyon. At ako na natiling hindi gumagalaw, ngunit ang dibdib ko'y pinipiga ng bigat ng kanyang panalangin. Ilang segundo pa, at si Prevost ay tumayo. Hindi niya pinahid agad ang mga luha, hinayaan niyang manatili ang bawat patak sa kanyang pisngi, para bang sinasambit nito ang mga dasal na hindi niya mailabas sa bibig. Tumalikod siya, tumingin kay Marini at sa akin. Hindi ito kahinaan, anya. Ito ang pagtanggap. Kung hindi ako iiyak ngayon, baka mawalan ako ng kakayahang lumuha para sa kanila sa hinaharap. Lumapit si Marini, tahimik. May hawak siyang maliit na panyo. Iniabot niya yon kay Prevost na tinanggap ito ng may paggalang. Salamat, Guido, anya. Nilapit niya ito sa kanyang mukha. Pumikit siya. Huminga. Lahat ng naging papa, lahat ng naglingkod, lahat ng nanalangin sa silid na ito para silang humihinga ngayon sa telang ito. Binitiwan niya ito. Tiningnan ng iba pang bahagi, mga sapatos, isang peres itim na katulad ng kay Francisco, at isang peres pula, tradisyonal, maringal. Tumingin siya sa mga iyon ngunit hindi pa humatol. Bawat elemento ng pananamit ay nagsasalita, bulong niya. Pero ang tanong, sino ang nakikinig? Ako, si Tengler, ay hindi pa rin gumagalaw. Pero sa loob ko, ramdam kong hindi na ako lang ang nakamasid sa kanya. Sa sandaling ito, para bang ang buong simbahan ay nakatitig, hindi sa kanyang kasuotan, kundi sa kanyang puso. Nilapitan niya ang pader, tinapik ang damaskong tela, at tumingin muli sa krusipisyo. Masakit kang tingnan, Panginoon, bulong niya. At siguro, doon ko dapat magsimula. Sa pananakit ng pag-ibig. Sa pananakit ng pagtanggap. Sa pananakit ng paglilingkod.
Umakyat muli ang mga luha sa kanyang mata, ngunit ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi, hindi ng kasiyahan, kundi ng pagpayag. Naglakad siya pabalik sa gitna ng silid. Tiningnan kaming dalawa ni Marini. Ako na si Len, anya, mahinahon. Pero hindi ko iiwan si Prevost. Magkasama silang lalakad. Tumango si Marini. Ako, tahimik pa rin. Pero sa dibdib ko, alam ko, ito ang simula. Ang silid ng mga luha ay muling naging saksi, hindi lamang sa pagkilalang pampulitika, kundi sa pagtanggap ng isang kaluluwang handang madurog para sa kanyang misyon. Sa likod ng pinto, naghihintay ang puting batina. Sa loob ng puso niya, unti-unti nang namumuo ang lakas ng isang ama ng simbahan. Tahimik ang silid, ngunit hindi ito katahimikan ng kawalan, ito'y katahimikan ng paglalakbay. Ng pagbabalat. Ng pag-alis ng nakaraan, hindi para kalimutan ito, kundi upang maunawaan kung paano ito humubog sa hinaharap. Nakatayo si Prevost sa harap ng tatlong batinang puti. Ang ilaw mula sa kisem, bagamat malambot, ay tila sinadya para sumilay sa bawat kulubot ng tela, sa bawat tahing marahan. Parang mga kwento rin ang bawat sinulid, tahimik ngunit makapangyarihan. Umabot siya sa batinang nasa gitna. Hindi niya agad kinuha. Tiningnan niya lang ito, saka huminga ng malalim. Ang puti, bulong niya, laging mukhang dalisay mula sa malayo pero mula sa malapitan, takot itong madumihan. Hindi siya naghintay ng sagot. Wala rin naman siyang inaasahang tumugon. Kausap niya ang sarili. Kausap niya ang Diyos. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa mga buttons ng kanyang sotana cardinalicia, pula, malalim, mabigat sa tingin pa lang. Isa-isa niyang tinanggal ang mga buton. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Maingat. Parang bawat buton ay representasyon ng isang taon, isang hakbang, isang desisyong hindi niya kailanman tinakasan. 27 taon bilang Agustino, anya habang binubuksan ang unang hanay ng buton. 12 bilang obispo. 3 bilang kardinal. At ngayon, tumigil siya. Pinakawalan ang huling buton. Ngayon, wala na ako sa pagitan ng bago at dati. Hinubad niya ang sotana. Ang tunog ng tela habang binababa mula sa kanyang balikat ay parang bulong ng huling pahina ng isang aklat na matagal niyang isinulat, ngunit hindi niya na isusulat pa ang susunod na kabanata bilang parehong tao. Ngayon, ang suot na lang niya ay isang puting alba, simple, tuwid, walang palamuti. Isa itong kasuotan sa ilalim ng lahat ng ranggo ng simbahan. Wala itong ipinagmamalaki. Wala itong tinatago. Nakatingin si Marini mula sa isang sulok. Ako, si Tengler, ay hindi pa rin gumagalaw. Ngunit para kaming parehong nahulog sa katahimikang hindi nakakatakot, kundi nagpapabanal. Ang sandaling ito, wika ni Prevost, ito ang pinakahubad na sandali ng aking buhay. Lumapit siya sa salamin sa gilid ng silid, hindi para ayusin ang sarili, kundi para harapin. Tumitig siya sa refleksyon niya, ngayon nakasuot lamang ng alba. Ni hindi pa ako papa. Ni hindi na ako kardinal. Isa lang akong lalaking may misyon, ngunit hindi pa kayang unawain ang kabuuan nito. Tinignan niya ang sarili ng matagal. Nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi iyon tingin ng tao sa kanyang imahe. Iyon ay tingin ng isang anak sa kanyang kaluluwa. Bilang Agustino, patuloy niya, natutunan kong manahimik. Bilang obispo, natutunan kong makinig. Bilang kardinal, natutunan kong magsalita kapag kailangan. Ngayon, bilang papa, anong dapat kong matutunan? Lumapit siya sa mesa. Dinampot ang panyo ni Marini na iniwan doon. Pinunasan nito ang pawis sa kanyang sentido, saka napangiti ng bahagya. Lahat ng itinuro sa akin ng buhay ko, ngayon ay magiging kasangkapan ko. Pero kailangan ko ring hayaan ang sarili kong maging bago. Mahirap yun, lalo na kapag ginugol mo ang buong buhay mo sa pagtatag ng tiwala. Bumalik siya sa gitna ng silid. Tumayo. Tumingin sa sahig. Saka dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin sa krusipisyo. Kristo, ikaw ay hinubaran bago ka pinako. Hindi bilang kahihiyan, kundi bilang sakripisyo. Ngayon, ako rin ay kailangang mahubaran, hindi ng dangal, kundi ng ego. Lumapit siya muli sa batina. Hindi pa rin niya isinusuot. Pero ang kanyang kamay ay humawak dito, parang may pinapasa sa pagitan ng tela at balat. Kapag isinuot ko ito, wika niya, hindi na ako pwedeng bumalik. Hindi na ako pwedeng magtago. At higit sa lahat wala ng oras para sa alinlangan. Biglang sumiklab sa kanyang mukha ang isang ekspresyon, hindi ng takot, kundi ng pagtanggap.
Hindi na siya naghahanap ng kumpirmasyon. Hinanap niya ang kabuuan ng kanyang sarili at ngayon nakita na niya. Guido, tawag niya. Lumapit si Marini dahan-dahan. Ilapit mo ang batina, anya. Ngunit hayaan mong ako mismo ang magsuot nito. Gusto kong maramdaman ang bawat hakbang. Tumango si Marini. Inilapit ang batina, nakalaylay sa kanyang mga bisig na parang kaluwalhasyan ng isang bagong yugto. Ibinigay niya ito sa Papa-elect. At sa sandaling iyon, ang sandaling inabot ni Prevost ang batina, ngunit hindi pa isinusuot, parang nabitin ang oras. Dahil doon, sa pagitan ng paghubad ng dati at pagsuot ng bago, naroon ang katotohanan. Ang tao ay hindi basta nababago ng mga damit. Pero ang mga damit ay maaaring maging paalala kung sino na siyang naging handang magbago. Ang sandaling iyon, para sa akin, ay hindi lamang paghahanda para sa paglabas sa logya ng San Pedro. Ito'y isang pag-amin. Na bago siya humarap sa mundo, kailangang harapin muna niya ang kanyang sarili, walang dekorasyon, walang titulong nakasabit, walang proteksyon, kundi ang pananampalataya. At sa katahimikan ng silid na iyon, ako, si Tengler, ay lumanghap ng hangin na tila naging sagradong panata. Handa na siyang isuot ang simbolo. Tahimik pa rin ang silid. Hindi ang uri ng katahimikan na kayang sirain ng bulong. Kundi ang uri ng katahimikan na may sariling presensya, isang sagradong katahimikan, parang ang mismong mga pader ay tumigil sa paghinga upang makinig. Nakahawak na si Prevost sa batina. Ngunit hindi pa rin niya isinusuot. Hindi dahil sa alinlangan, kundi dahil may kailangan pa siyang gawin bago tuluyang yakapin ang bagong katauhan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay sa bulsa ng kanyang sotana, na nakapatong sa isang upuang kahoy malapit sa altar. Inilabas niya ang isang bagay, maliit, bilog, pilak, at tila lumana. Ako, si Tengler, ay lumapit ng kaunti, hindi upang sumilip kundi upang makasama sa katahimikan. At doon ko nakita isang medalya ng mahal na Birheng Maria. Napansin ni Prevost ang aking sulyap. Hindi siya nahiya. Hindi niya itinago. Sa halip, tinaas niya ito, hinawakan sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo, at sa kanya ito, dahan-dahang inilapit sa kanyang mga labi. Hinalikan niya ang imahe. Isang halik na hindi parang ritual. Isa itong halik ng anak sa ina. Isa itong halik na sinasabing, narito ako. Tulungan mo akong tumindig. Pumikit siya. Sa loob ng ilang segundo, para siyang naging estatwa. Ngunit ramdam na ramdam ko ang dasal, hindi dahil narinig ko ito, kundi dahil parang ang mismong hangin sa paligid ay nanginginig sa dalamdamdamin. Ngunit hindi siya nanahimik magpakailanman. Muli siyang nagsalita. Mababa, buo, at malinaw. Santa Mara, ina ng simbahan, bulong niya. Ako'y isang abang lingkod. Tinawag mo ako sa isang landas na hindi ko pinangarap, ngunit hindi ko rin tinanggihan. Itinago mo ang tawag na ito sa puso ko sa loob ng maraming taon at ngayon, inilantad mo ito sa buong mundo. Huminto siya, humigpit ang hawak sa medalya. Gabayan mo ang aking mga hakbang. Gawin mo akong matapang kung kinakailangan, tahimik kapag dapat, at palaging mapagpakumbaba. Tulungan mo akong makita ang iyong anak sa bawat nilalang, sa mga pulubi sa lansangan, sa mga bata sa digmaan, sa mga may sakit, sa mga pari, sa mga ina, sa mga nawawalan ng pananampalataya. Dumilat siya. Tuminala sa krusipisyo sa dingding. Hindi bilang utos, kundi bilang anak na nagpapakumbaba. Gusto ko ang kababaang loob ni Francisco, bulong niya. At ang karunungan ni Benedicto. Bigyan mo ako ng kakayahang pag-isahin ang dalawang iyon sa isang puso. Isang pusong hindi pagod magmahal kahit mapagod ang katawan. Tahimik na lumapit si Monsignor Marini. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inilapit niya ang maliit na kahong may lamang bagong krusipisyo na inihanda ng opisina ng liturhiya. Ngunit hindi pa ito pinili ni Prevost. Wala pa ring sinasabi si Papa-elect. Sa halip, inilapit niyang muli ang medalya sa kanyang puso. Ipinasok niya ito sa ilalim ng kanyang alba, sa bulsa sa kaliwang bahagi ng dibdib. Diyan ka, anya. Malapit sa bawat tibok. Bawat pasya. Bawat dasal. Ako'y pinanood ko ang tagpong iyon, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang prosesong ito, nararamdaman kong naiiyak ako. Hindi ito iyak ng lungkot o takot, kundi isang luha ng pagkilala. Na ako'y saksi sa isang bagay na hindi maaabot ng mga lente ng kamera, hindi maririnig ng mga mikropono. Ang isang lalaki ay hinuhubog mula sa loob.
At ang kasangkapan ng kanyang pagbabago ay hindi korona, hindi baston, hindi sutana, kundi isang medalya, isang ina, at isang tahimik na panalangin. Si Prevost ay lumingon muli sa akin. Umiti siya, hindi ng opisyal, hindi ng pinuno, kundi ng isang kapwa-anak ng pananampalataya. Salamat, Anya. Nagulat ako. Para saan po, Santo Padre? Sa hindi pagtalikod habang nananalangin ako. Sa hindi pagkukunwari na hindi mo nakita ang luha ko. Wala akong nasabi. Tumango lang ako. May bigat sa lalamunan ko na hindi mabigkas. Lumapit si Marini. Marahan, maingat. Kung handa na po kayo. Ngunit bago siya makalapit pa, tinaas ni Prevost ang kamay. Sandali lang. Isa pang bagay. Lumakad siya patungo sa gilid ng silid, kung saan naroon ang isang maliit na bangko sa tabi ng pader. Naupo siya roon. Yumuko. Ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod, at ang mukha sa kanyang mga kamay. Panginoon, ito ang huling sandali ko bilang Prevost. Hayaan mong sa pagsuot ko ng batina, hindi ako magtago sa likod nito. Hayaan mong sa bawat salita ko, ikaw ang marinig nila. Sa bawat ngiti ko, ikaw ang makita nila. Sa bawat pagkakamali ko, ikaw pa rin ang hanapin nila. Tumayo siya. Tumuwid. Tumindig. Tumingin siya kay Marini saka sa akin. Ang kanyang mukha, bahagyang mamasa-masa pa mula sa luha, ay tila naliwanagan. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng kapayapaan. Handa na ako, Anya. At sa kanyang mga mata, nakita ko, hindi lang siya handang magsuot ng batina. Handa na siyang yakapin ang krus. Nakaharap si Prevost sa isang maliit na mesa kung saan maingat na nakalatag ang dalawang estola. Ang isa ay simple, puting lino, halos walang disenyo, maliban sa isang manipis na borda ng krus sa gitna. Maaninaw lamang ito kung titigan ng malapitan. Isa itong estolang madaling makalimutan, hindi dahil sa kawalan ng halaga, kundi dahil sa intensyon nitong huwag mamayagpag. Ang isa ay kabaligtaran, ang estola ng 4 na ebanghelista. Kulay pula, may ginintuang borda ng 4 na mukha, ang tao, ang leon, ang toro, at ang agila. Makapalang tela, parang idinisenyo hindi para itago, kundi para ipahayag. Tahimik si Prevost. Si Marini ay nakatayo sa isang gilid, habang ako, si Tengler, ay pinipilit panatilihin ang aking kalmadong postura, kahit ramdam kong nakasabit sa silid ang bigat ng desisyong iyon. Lumapit si Prevost. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang estola ng 4 na ebanghelista. Si Benedicto ang huling gumamit nito, bulong niya, halos sa sarili lang. At bago siya, si Juan Pablo. Sa bawat pagkakataon, ginamit ito bilang paalala na ang Papa ay tagapagdala ng ebanghelyo, hindi isa, kundi 4. 4 na tinig. 4 na pananaw. Isang katotohanan. Nilipat niya ang tingin sa estola na payak. Si Francisco hindi niya ginamit kahit alin. Lumabas siya sa logya na walang estola. Isang pahayag na walang binigkas. Ngunit ramdam ng mundo. Lumakad siya pabalik sa gitna ng silid, paikot, parang isang sundalong nag-inspeksyon sa larangan ng digmaan, ngunit sa pagkakataong ito, ang labanan ay nasa puso. Kapag sinuot ko ang estolang ito, wika niya, muling tumingin sa estola ng 4 na ebanghelista, ang ilan ay mag-isip na bumabalik ako sa pompa. Sa panahon ng malalaking simbolo. Sa solemnidad na malayo sa tao. Tumingin siya sa akin. Hindi bilang tanong, kundi bilang pagdiriin. Ngunit kung piliin kong wala, tulad ni Francisco, may iba namang mag-isip na itinatapon ko ang tradisyon. Ang kasaysayan. Ang katatagan. Umupo siya sa bangkong yari sa kahoy. Kinuha ang 2 estola at ipinatong ang mga iyon sa kanyang kandungan, parang 2 sanggol na kailangang alagaan. Bakit ba kailangang mamili, bulong niya? Saan nagsimula ang kaisipang ito na ang pagiging payak at ang pagiging makasaysayan ay hindi maaaring magsama? Ibinaba niya ang ulo. Pumikit. Malalim ang paghinga. Francisco ay nagpakita ng kahalagahan ng paglapit sa tao. Nagturo siya sa atin na ang Papa ay hindi nakalutang sa marmol, kundi nakatapak sa lupa. Ngunit sina Benedicto at Juan Pablo sila naman ang nagpaalala sa atin na ang kagandahan ay may puwang din sa pananampalataya. Na ang simbolo ay hindi kaaway ng espiritu. Tumayo siya, marahan. Ngayon, hawak niya ang 2 estola sa magkabilang kamay. Tumingin siya sa mga ito, tila hindi bilang tela, kundi bilang panalangin na may katawan.
Siguro, wika niya, hindi ito tanong kung alin ang pipiliin. Kundi paano ko ito isasalin sa aking misyon. Tahimik. Walang umimik. Marini ay hindi kumikibo. Ako man, nakalimot sa paghinga. Lumapit si Prevost sa altar. Ipinatong niya ang estolang simple sa ibabaw ng estolang may borda. Pareho kayong may saysay, sabi niya. Pero sa unang gabi ko bilang papa, kailangan kong ipakita na hindi ako lalakad sa iisang binti lamang. Inangat niya ang estolang may disenyo. Tiningnan ito ng matagal. Ang tradisyon, anya, ay hindi alikabok na kailangang punasan. Isa itong ugat. Hindi ito tanikala, kundi pundasyon. Ngunit ang pagiging simple ang radikalidad ng ebanghelyo, iyon ang hangin na kailangan ng simbahan upang makalipad. Huminga siya ng malalim. At doon, sa gitna ng silid, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng napipintong pagharap sa mundo, binitiwan niya ang hatol. Isinuot niya ang estola ng 4 na ebanghelista. Marahan. Walang pagdadalawang isip. Si Marini ay lumapit. Tumulong na ayusin ito sa balikat ni Prevost. Ngunit bago niya ayusin ang pagkakatupi, nagsalita si Prevost. Hindi ito pagtanggi kay Francisco. Ito'y pagpapatuloy ng kanyang aral, ngunit sa ibang tono. Sa sinfonya ng mga papa, lahat tayo may nota. Ang kanya ay tahimik at payak. Ang akin ay magiging pagsasanib ng tahimik at tinig. Marini ay tumango. Ako, hindi makapaniwala sa lalim ng kanyang mga salitang sinasabi ng walang pagsisikap. Para bang bawat salita ay bunga ng panalangin tahimik na itinanim sa puso ng isang taong inihanda sa sandaling ito. Tinapik ni Prevost ang estola sa kanyang dibdib. At ito, anya, ay hindi dekorasyon. Isa itong paalala na ang 4 na tinig ng Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ay dapat laging isinasabuhay. Hindi lang isinasambit. Hindi lang ipinapaskil. Kundi ipinapasok sa bawat gawain. Tumingin siya sa salamin. Walang yabang. Walang aliw. Isang lalaking tahimik na sinusuot ang bigat ng kanyang paninindigan. Ang tradisyon at ang pagiging simple, wika niya, hindi magkaaway. Sila ay 2 pakpak. At ang simbahan kailangan ng 2 pakpak upang lumipad. Nakaharap ngayon si Papa Lendasi sa huling bahagi ng kanyang kasuotan, ang sapatos. Maingat na nakalagay ang 2 pares sa paanan ng altar, para bang 2 landas na naghihintay ng kanyang yapak. Ang una ay pulang sapatos, makinis, makintab, gawa sa pinong balat. May payak ngunit matikas na disenyo. Isang alaala ng nakaraan. Isang paalala ng dignidad, ng martiryo, ng dugo ng mga naunang naglingkod. Ang ikalawa ay itim, simple, halos walang kintab. Parang sapatos ng pari sa isang parokya sa gilid ng lungsod. Wala itong intensyong mapansin. Isa itong panawagan sa paglilingkod, hindi sa pagpapakita. Tahimik na tinanaw ni Lendasi ang 2 peres. Pula o itim, bulong niya, parang tanong sa hangin o baka sa sarili. Lumapit siya, lumuhod. Pula, anya, hinawakan ng isang sapatos, ay ang kulay ng dugo. Ng sakripisyo. Ang mga naunang papa, lalo na sina Pio XI, Benedicto XVI, suot nila ito upang paalalahanan ang mundo na ang pagiging pinuno ng simbahan ay hindi korona, kundi krus. Tumigil siya. Nilapag ang pulang sapatos sa kanyang tuhod. Ngunit itim, dagdag niya, ay ang kulay ng kalye. Ng lupa. Ng usok ng tahanang walang kalan. Ng sapi ng yapak ng isang pari na dumarating sa barong-barong, hindi sa palasyo. Hawak na niya ngayon ang itim na sapatos sa kabilang kamay. Tumingin siya kay Marini na muling tahimik na nagmamasid. Benedicto pinili ang pula. Francisco ang itim. 2 landas na parehong banal. Pero ngayon, huminga siya ng malalim, kailangan kong itanong sa sarili ko, saan ba ako inaanyayahan lumakad? Tumayo siya. Bitbit ang parehong sapatos, nilakad ang ilang hakbang sa paligid ng silid. Ang kanyang mga yapak, nakamedyas, ay halos hindi marinig sa marmol. Ang marmol, anya, ay malamig. Matibay. Maringal. Pero hindi ito ang lugar ng karamihan. Tumingin siya sa akin, si Tengler. Alam mo kung ano ang pakiramdam ng tumayo ng matagal, hindi ba? Tumango ako. Araw-araw, Santo Padre. Ngumiti siya. Mas madaling tumayo sa sapatos na hindi nagpapakintab. Tumawa si Marini, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa katotohanan sa likod ng sinabi.
Muling lumuhod sila Nasay. Binalik sa pagkakaayos ang pulang sapatos. Tiningnan ito ng huling beses. May lugar ka sa kasaysayan. Sa liturhiya. Sa martiryo. Pero ngayon ang simbahan ay kailangang muling makalakad. Hindi sa marmol. Kundi sa alikabok. Kinuha niya ang itim na sapatos. Hindi ito pagtatakwil sa iyo, bulong niya sa pulang Paris, parang kinakausap ang simbolo. Ito ay pagpili ng landas na mas magaspang, mas mahirap, mas tahimik. Isinuot niya ang sapatos. Simple. Tahimik. Walang seremonya. Ngunit para sa aming naroroon, iyon ang pinakamakapangyarihang ritual sa buong araw. Tumayo siya. Tumapak. Tumingin sa amin. Ang mangingisda ng tao, anya, hindi lang dapat lumangoy sa dagat ng ideya. Dapat marunong ding maglakad sa putikan ng realidad. Tumingin siya kay Marini. Alam mo ba ang tunog ng alikabok? Nagkibit balikat si Marini. Tahimik, Santo Padre. Eksakto, sagot niya. At doon tayo tinatawag ngayon sa mga lugar na hindi umaalingaw-ngaw. Sa mga lugar na kailangang marinig hindi ang boses natin, kundi ang tibok ng puso nila. Tumingin siya muli sa akin. Ang sapatos ay hindi palamuti. Isa itong direksyon. Hindi ako kumibo. Ngunit sa loob ko, alam kong ito ang pinakatumpak na deskripsyon na narinig ko tungkol sa sinumang pari. Ang pula ay dangal. Ang itim ay serbisyo, dagdag niya. Ngunit ngayong gabi, ang mundo ay hindi naghahanap ng dangal. Naghahanap sila ng mga yapak na dadalaw. Naglakad siya patungo sa pinto ng silid. Bawat yapak ay parang panata. Kung hindi marunong dumumi ang sapatos ng pastol, bulong niya habang lumalakad, baka hindi siya kailanman lumabas ng palasyo. Huminto siya. Lumingon. Hindi ko alam kung gaano katagal ako makakalakad. Pero sisiguraduhin kong hindi ito magiging sa marmol lamang. Nakatayo si Papa Len Nasi sa harap ng mesa kung saan nakahanay ang 4 na krus pectoral, bawat isa'y may sariling anyo, kasaysayan, at bigat ng kahulugan. Ang una ay yari sa ginto, may inukit na mga bato, lila, esmeralda, at topaz, isang krus na tila isinusuot ng hari, hindi ng mangingisda. Ang ikalawa ay gawa sa ivory at perlas, mas payak ngunit elegante. Ang ikatlo, bronze na may palamuting relief ni Kristo na may box na mata, simbolo ng muling pagkabuhay. At ang ikaapat, pinakasimple sa lahat, pilak na krus, makintab ngunit hindi magarbo, may bahagyang gasgas sa gilid. Para itong krusipisong sinusuot ng pari sa mga misyon sa probinsya, hindi sa gitna ng basilika. Tahimik siyang lumapit. Si Marini ay ilang hakbang sa likod. Ako, si Tengler, ay nanatili sa sulok ng silid, isang saksi na hindi kinakailangang mapansin. Hinawakan ni Len Nasio ang krus na ginto. Mabilis niyang binitiwan. Maganda, anya, pero hindi akin. Kinuha ang ivory. Pinagmasdan. Mas tahimik pero parang isinusuot para sa lente ng kamera. Dinampot niya ang bronze. Tiningnan ang nakaukit na mata ni Kristo na box. May lalim. Ngunit may layunin din ang pagiging sarado. Napunta siya sa huli. Ang pilak na krus. Hinawakan niya ito gamit ang parehong kamay. Ganito ang suot ko noong ako'y obispo sa Timog, bulong niya. Ganito rin ang nakita ko kay Francisco. Kay mga madre sa gilid ng mundo. Kay mga pari na walang altar kundi lamesa ng kusina. Inilapit niya ang krus sa kanyang dibdib. Tumahimik ang buong paligid, hindi dahil sa utos, kundi sa bigat ng sandali. Isinuot niya ito. Hindi parang aksesorya. Hindi rin parang aral. Isinuot niya ito gaya ng isang panata. Ang krus ay humantong sa mismong ibabaw ng kanyang puso. At sa isang kilos na hindi niya marahil sinadyang ipaalam, inilapit niya ang kanyang palad sa loob ng kanyang batina, sa bulsa ng kanyang kaliwang dibdib. Alam ko agad kung ano ang ginagawa niya. Hinawakan niya ang medalya. Hindi niya kailangang ilabas. Hindi niya kailangang ipakita. Naroroon lamang tahimik, personal, totoo. Ang krus, anya, ngayon ay nakatingin sa akin, ay para sa mundo. Ang medalya ay para sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Ni hindi ako gumalaw. Tumawa siya ng bahagya. Huwag kang mag-alala, Tengler. Hindi ako nag-ilusyon na hindi ako makikita bilang isang simbolo. Ang mismong batina na ito ay simbolo. Ang estola. Ang sapatos. Lahat ng ito'y panlabas.
Hindi natin kayang pigilan yan. Pero tumingin siya sa kanyang palad na nakapatong sa kanyang dibdib. Kung wala kang inaangklang pribado, isang bagay na hindi kailangan makita ng sinuman, madali kang tangay ng pagkukunwari. Mawawala ka sa inay ng imahe. Tumango ako. Mahigpit. Mabagal. Kahit ikaw, dagdag niya, suot mo ang uniforme ng gwardiya. Panlabas yan. Pero sigurado ako na may suot kang hindi kita, panalangin ng ina mo, o alaala ng ama mong nagturo sa iyo ng tapang. Hindi ko inaasahan yon. Sa buong mga taon ko bilang gwardiya, walang papa ang nagtanong sa akin ng ganoong bagay. Rosario po, sagot ko mahina. Galing sa lola ko. Ngumiti siya. Iyon ang tunay na krus mo. Lumapit si Marini, tumigil sa tapat ng Santo Papa. Maingat niyang inayos ang posisyon ng krusipisyo sa dibdib ng pinuno ng simbahan. Nang matiyak niyang maayos ito, siya'y umatras. Maaari na po tayong magpatuloy, Santo Padre, sabi ni Marini. Ngunit si Lendasi ay nakatayo pa rin, mata sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Hindi sa anyo. Hindi sa damit. Hindi sa taas ng posisyon. Tinitigan niya ang sarili bilang alagad. Tumango siya sa sarili, isang selyo ng panloob na kapayapaan. Hindi lahat ng krus ay kailangang mabigat, anya. Pero lahat ng krus ay kailangang totoong pinili. Tahimik ang silid. Lahat ng dapat isuot ay naisusuot na. Lahat ng dapat piliin, napagpasyahan na. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naroon pa rin ang isang bagay na hindi pa niya nahaharap. Ang sarili. Nakaharap ngayon si Papa Lendasi sa isang matandang salamin sa sulok ng Sala de las Lágrimas. Hindi ito malaki. Wala itong burda o gintong palamuti. Isa itong simpleng salamin, sinadyang hindi mapansin. Ngunit sa harap nito, sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang bagong anyo. Ang batina, puting-puti, mahaba, at bumabagsak sa kanyang mga bukong-bukong. Ang estola ng 4 na ebanghelista, pulang-pula, nakalapat sa kanyang balikat na parang apoy na tahimik na nagliliyab. Ang itim na sapatos, halos hindi mapansin, ngunit buong tapang ang tunog sa bawat hakbang. At sa gitna ng kanyang dibdib ang krus. Pilak. Tahimik. Matapat. Tiningnan niya ang kabuuan. Hindi agad siya nagsalita. Parang hindi ako, bulong niya. Si Monsignor Marini na nakatayo sa tabi ay tahimik lang. Wala siyang alok ng salita. Alam niyang may mga sandali na ang katahimikan ang tanging tamang tugon. Ang dami kong isinusuot, dagdag ni Lendasi, pero hindi ko ramdam na mas mabigat ako. Sa totoo lang pakiramdam ko'y mas magaan. Hinawakan niya ang laylayan ng batina, saka tumingin sa salamin, hindi para ayusin ito, kundi upang unawain. Alam mo ba, Guido, sabay tingin kay Marini, sa lahat ng ito, ang pinaka-nakakagulat ay yung pakiramdam na ako ang isinusuot nila. Hindi ako ang may hawak sa simbolo. Sila ang humahawak sa akin. Tumango si Marini, mahinang ngiti sa labi. Totoo po yon, Santo Padre, wika niya. Marami ang iniisip na ang batina, ang estola, ang krus ay dekorasyon. Pero sa totoo lang sila'y mga paalala. Hindi lamang para sa mundo, kundi para sa inyo. Naglakad si Lendasi palapit sa salamin. Ngayon, halos ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang mukha sa refleksyon. Pumasok ako rito bilang isang lalaki, wika niya, at lalabas akong simbolo. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang mas mahalaga ay manatili akong lingkod. Umikot siya sa kinatatayuan. Muling tinapik ang batina sa balikat, inayos ang estola na bahagyang gumalaw. Tumingin muli sa salamin. At ikaw, sabay turo sa kanyang refleksyon, huwag mong kalimutang yan. Hindi ikaw ang sentro. Hindi ikaw ang musika. Napatingin si Marini. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti si Lendasi, tumingin kay Marini. Ang simbahan ay isang sinfonya, Guido. At bawat papa, isang instrumento lamang. Tahimik si Marini. Ngunit sa mga mata niya, makikita ang pagkakaintindi. Francisco, patuloy ni Lendasi, tumutugtog ng mga nota ng kahinahunan. Mga patlang. Mga pagitan. Nagpaalala siya sa atin ng lakas ng pagiging simple. Benedicto, siya ang nagbigay ng lalim. Ng disiplina. Ng mga nota sa gitna ng katahimikan na kailangang pagnilayan. Juan Pablo, siya naman ang bumigkas ng mga crescendo. Malalakas. Makapangyarihan. Puno ng galaw.
Puno ng buhay. Tumahimik siya. Tumingin muli sa sarili. At ako hindi ko pa alam kung ano ang magiging tono ko. Lumapit si Marini. Darating yan, Santo Padre. Mula sa loob. Hindi kailangan madaliin. Tumango si Lendase. Ang mahalaga, anya, ay huwag kong sabihin ako ang sinfonya. Dahil ako ay isang bahagi lamang. Sandaling katahimikan. Tumingin siya kay Marini. Ngunit alam mo ba kung sino ang konduktor? Nag-isip si Marini sa ngumiti. Ang Espiritu Santo po. Ngumiti si Lendase. Tama. Kaya kahit pa iba-iba ang tunog natin, ang daloy ay laging isa. Nilapitan niya muli ang salamin. Tiningnan ang kanyang mukha. Matanda na. May kulubot. Ngunit sa ilalim nito may bagong ningning. Hindi ito ang mukha ko, bulong niya. Ito ang mukha ng isang papel na kailangang gampanan. At kung kaya kong maglaho sa likod nito, marahil ay mas makikita nila si Kristo. Tumalikod siya sa salamin. Tumitig kay Marini. At kung dumating ang panahon na mas nakikita nila ako kaysa sa kanya, paalalahanan mo ako, Guido. Seryoso ang tingin ni Marini. Pangako, Santo Padre. Handa na ang lahat. Ang batina, estola, sapatos at krusipisyo, maayos ang pagkakalapat. Si Papa Lendase ay mukhang isang figura mula sa kasaysayan, inililok sa anyo ng kapayapaan. Ngunit higit pa roon, ang kanyang mga mata, ngayon, tahimik na nagniningning, ay nagsasalita ng isang bagay na hindi kayang ipinta ng mga kamera, katotohanan. Lumapit si Monsignor Marini. Ang mga kardinal ay nakapwesto na, Santo Padre. Ang logya ay box. Naghihintay na ang mundo. Hindi sumagot agad si Lendase. Sa halip, lumakad siya palapit sa maliit na altar. Tahimik na lumuhod. Isinara ang mga mata. Huminga ng malalim. Ako, si Tengler, na natiling tahimik sa tabi ng pintuan. Sanay na ako sa pagdalo sa mga seremonya. Sanay sa katahimikan. Pero ngayon, hindi ito basta seremonya. Hindi ito basta katahimikan. Ito'y sandali bago ang bagong yugto ng isang kaluluwa. Sa kanyang panalangin, wala akong narinig sa kanyang bibig. Pero ramdam ko ang dalangin. Hanggang sa unti-unti, nagsalita siya. Panginoon, kung sila'y titingin sa akin, sana'y makita kanila. Binuksan niya ang mga mata. Kung marinig nila ang aking tinig, sana'y marinig nila ang iyong salita. Tumayo siya. Nilapitan niya ako. Hindi niya ako tinawag. Hindi siya umangal. Basta lumapit. Tumitig. Sa katahimik na nagsalita. Ipanalangin mo ako. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi dahil sa kabiglaan, kundi dahil sa sinseridad ng kanyang tinig. Gagawin ko po, Santo Padre, sabot ko. Araw-araw. Ngumiti siya. Bahagya. At saka tumango. Salamat, anak. Umikot siya, humarap kay Marini. Handa na ako. Bumukas ang pinto. Sa kabila ng makapal na pader ng Vatican, narinig ko ang humungong ingay ng sambayanan sa Plaza de San Pedro. Ilang hakbang na lamang at siya'y lalabas. Ang mundo, sa loob ng ilang segundo, ay makakakita ng bagong papa. Ang mga lente nakatutok. Ang mga mata ng milyon-milyong mananampalataya nakatingala. Pero ako ang nakakita sa kanya bago yon. Nakita ko ang kanyang pag-iyak. Nakita ko ang kanyang panalangin. Nakita ko ang kanyang pagdududa at ang kanyang pagtanggap. Hindi ko nakita ang pagdating ng isang hari. Nakita ko ang paghubog ng isang lingkod. Mula sa kabila ng pintuan, narinig ko ang huling anunsyo. Anunsyo vobis gaudium magnum, habemus papam. Kumalabog ang hiyawan ng libo-libong tao. Ang mga kampana ng San Pedro ay muling nag-ugong. Ang gabi ay tila nagliwanag kahit wala pa ang araw. Si Papa Lendase ay humakbang. Isang hakbang. Dalawa. At tuluyan siyang naglaho sa likod ng pinto patungo sa balkonahe. Naiwan ako sa Sala de las Lágrimas. Tahimik. Kalmado. Ngunit puno ng alon sa loob ko. Tumingin ako sa altar. Sa batinang hindi napili. Sa estolang payak na naiwan. Sa pulang sapatos na tahimik na nakalapag. Lahat sila ay parang mga paalalang may ibang daan siyang pinili. Nilapitan ko ang mesa. Tiningnan ko ang salamin sa sulok.
Ngayon ay wala ng tao roon, ngunit para bang naiwan ang kanyang anino. Hindi ang anino ng Santo Papa, kundi ang lalaking lumuhod dito na may luha sa pisngi. Muli kong tiningnan ang pinto kung saan siya dumaan. Hindi ko siya hinatid. Hindi dahil hindi ko nais, kundi dahil alam kong ang pinuntahan niya ay hindi na mundo ko. Ang sa kanya na ngayon ay ang entablado ng pananampalataya, ng mga palakpakan, ng pamumuno. Ako'y nanatili kung saan siya nagsimula. At doon ko naintindihan. Ang mundo ay makakakita ng isang papa. Ngunit ako ang nakakita sa tao. Ang tao na nanginig sa kanyang unang dasal. Ang tao na pumili ng sapatos na itim upang makalakad sa putikan. Ang tao na humawak sa isang lumang medalya at bumulong ng tulong. Ang tao na sa harap ng salamin, hindi naghanap ng lakas, kundi ng kababaang loob. Bago siya maging Len, siya'y si Prevost. At bago siya maging Santo Padre, siya'y isang lingkod na natutong umamin ng takot. Sa labas, narinig ko ang una niyang salita sa balkonahe. Mula sa malayo, parang alon ang tinig niya, lumalampas sa marmol, tumatawid sa gabi. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Isang boses na puno ng lalim. Hindi malakas, ngunit buo. Hindi mapag-utos, kundi mapagpakumbaba. Ang tao na nanginig sa kanyang unang dasal. Ang tao na pumili ng sapatos na itim upang makalakad sa putikan. Ang tao na humawak sa isang lumang medalya at bumulong ng tulong. Ang tao na sa harap ng salamin, hindi naghanap ng lakas, kundi ng kababaang loob. Bago siya maging Len, siya'y si Prevost. At bago siya maging Santo Padre, siya'y isang lingkod na natutong umamin ng takot. Sa labas, narinig ko ang una niyang salita sa balkonahe. Mula sa malayo, parang alon ang tinig niya, lumalampas sa marmol, tumatawid sa gabi. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Isang boses na puno ng lalim. Hindi malakas, ngunit buo. Hindi mapag-utos, kundi mapagpakumbaba.